Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. I want to speak first directly to the American people. We don't want this, and we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. In all, Sa unang araw pa lamang ng panunungkulan ni Donald Trump bilang pinakabagong pangulo ng bansang Estados Unidos, nilinaw niya na gagawa siya ng malaking aksyon sa pagpapatupad ng mga taripa at buwis para sa mga banyagang produkto na pumapasok sa kanilang bansa, partikular na sa mga bansang Canada at Mexico. Tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Kung noon ay nakapagpigil pa siya at medyo naglaylo, sa pagkakataong ito ay mas pinatindi pa niya ang kanyang mga ipinatupad na regulasyon sa mga taripang babayaran ng ibang mga bansa sa kanila. Mula sa araw na ito, lahat ng produkto mula sa bansang Canada kahit paano ito ay magkakaroon na ng taripa na hindi bababa sa 25%. U.S. President Donald Trump's punishing tariffs are now in force. What he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us. Pero ano nga bang ibig sabihin nito at bakit niya ito ginagawa? Gaano nga ba kalala ang magiging epekto nito sa ibang mga bansa? Simula pa lamang ba ito ng kanyang tunay na layunin? Simula noong nakaraang Miyerkules, ang mga imported goods ng bansang Estados Unidos mula sa Canada at Mexico ay magkakaroon na ng nasa 25% taripa. Hindi kasama dito mga produktong pang-enerhiya gaya ng langis na nasa 10% lamang ang taripa. Canada's been very tough on oil, on energy. They don't allow a lot of things in, and we allow everything to come in. It's been a one-way street. Ang mangyayari sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, pagbabayarin niya ng karagdagang bayad ang mga Amerikano sa tuwing sila ay bibili ng produktong mula sa Canada at Mexico. Kung ang isang kahon na puno ng mga produktong mula sa Canada na nagkakahalaga ng $100 lamang ay papatungan pa ito ng 25% tax, kaya ang suma total ay $125 na ang kabuuang babayaran ng isang Amerikanong bibili ng naturang box. Ayon sa mga eksperto, wala umanong magiging ibang bunga ito kundi ang mas lalo pang kahirapan sa mga Amerikano. Walang masikip na maapektuhan dito kundi ang mga consumers ng Amerika. Pero bakit nga ba ito biglang pinatupad ni Trump? The damage has been done. We've lost millions of people due to fentanyl. It comes mostly from China, but it comes through Mexico and it comes through Canada. we need to see real engagement on the fentanyl issue, on the drug issue. That is fundamentally the underlying element of these tariffs. Ang pinakatinitingnang dahilan kung bakit pinatupad ni Trump ang ganitong bagong regulasyon ay dahil sa legal na nakakapasok ang isang klase ng droga mula sa Canada na kung tawagin ay fentanyl. 50% higit na mas malakas ang tama nito sa tao kaysa sa heroin. At ang tuloy-tuloy na pagpasok nito sa Amerika ay malaking banta sa seguridad at kaligtasan ng buong Estados Unidos. Pero bakit tila pantay ang ipinataw na taripa sa Canada at Mexico ng Amerika, gayong hindi naman pantay ang mga bansang ito sa pagdadala ng naturang droga sa loob ng Amerika? The Canadians have allowed a lot of fentanyl to come into the country. It's not a defense to say more has come from Mexico, because way too much has come from Mexico too. Canada is not an issue in terms of source of illegal fentanyl into the United States. Noong nakaraang taon, ang mga otoridad ng Amerika ay nakahuli lamang ng nasa 50 pounds ng fentanyl mula sa bansang Canada, habang sa Mexico ay umabot sa 20,000 pounds o halos 10,000 kilo ng fentanyl ang kanilang nasamsam, pero hindi ito masyadong pinansin ng Canada. Our new border plan, backed by an investment of $1.3 billion,
will secure our border against the flow of illegal drugs. Ang plano na ito ay tungkol sa mga bagong helicopter, surveillance at mga personnel na magbabantay sa mga lumalabas na fentanyl sa kanilang bansa. Sa sumunod na buwan ay biglang bumaba ang dami ng fentanyl na nakapasok sa Amerika. Even the excuse that he's giving for these Paris tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. Pero bukod sa pagpapatigil ng pagdaloy ng nasabing droga mula sa Canada patungong Amerika, ang isa pa sa mga pangunahing layunin ni Trump kaya siya nagpatupad ng malaking taripa para sa Mexico at Canada ay dahil gusto niyang bumalik sa Amerika ang napakaraming mga manufacturer na nawala noon sa kanilang bansa. I would just say this to people in Canada or Mexico, if they're going to build car plants, the people that are doing them are much better off. Dahil sa buwis na ito, tila magkakaroon ng agam-agam ang mga Amerikano na mamili kung anong produkto ang kanilang tatangkilikin. At kung isa kang negosyante mula sa Amerika na nagpapagawa ng iyong mga produkto sa Canada dahil sa iba't ibang kadahilanan, dapat ay mag-isip-isip ka na dahil tiyak na mas lolobo pa ang iyong gastusin kung ipagpapatuloy mo ito. Kaya ngayon, may isip na ng mga negosyanteng ito na ilipat ang kanilang pagawaan mula Canada patungong Amerika at yan ang nais talagang mangyari ni Donald Trump. We have a tremendous deficit with Canada. We don't need them to make our cars. We don't need them to give us lumber. We subsidize Canada by the tune of about $200 billion a year. And for what? The United States has been ripped off by virtually every country in the world. America will be a manufacturing nation once again. Ano nga bang magiging epekto nito sa Canada? Walang iba kundi isang malaking parusa para sa kanilang ekonomiya dahil ang bansang kagaya ng Canada ay mas nakadepende sa Amerika kaysa ang Amerika sa Canada. Kung bagay mas kailangan ng Canada ang Amerika kaysa ng Amerika ang Canada. 78% ng export ng Canada ay napupunta sa Amerika. Kaya kung madadagdagan ng 25% ang taripa ng kanilang exports, hindi na gaanong bibili mula sa kanila ang mga Amerikano. Kung bibili man ay siguradong mas kakaunti na lamang kumpara noon. Malaking kabawasan ito sa GDP ng Canada. Sabihin na natin ang $2 trillion GDP ng Canada ay mababawasan ng 2%. Nasa $40 billion ang mawawala sa kanila na halos kasing laki na ng kanilang national defense budget sa isang taon. Sobrang laking impact nito para sa ekonomiya ng Canada. At syempre, may domino effect ito sa iba pang mga industriya ng Canada. Pero bukod sa Canada na makakaranas ng sakit, makakaramdam din ng kaunting kirot ang Amerika dahil ang mga bansang Canada at Mexico ay dalawa sa mga pinakamalaking bilateral trading partner ng Estados Unidos. Mula lamang sa dalawang bansang ito, bumibili ang mga Amerikano ng mga nasa mahigit kumulang $1 trillion na halaga ng mga produkto kada taon. Pero dahil sa taripa, tiyak na lilipad pa itaas ang presyo ng mga ito. Magiging matindi din ang tama nito sa Amerika dahil ang kanilang ekonomiya ay nakadepende ng malaki sa kitang nagmumula sa pag-i-import ng mga produkto mula sa ibang mga bansa. Kumbaga ay booster ng kanilang ekonomiya ang industriyang ito. Pero hindi din naman nagpaawat ang Canada. Bilang ganti, pinatawan din ng 25% na taripa ang nasa $155 billion worth of American goods sa Canada. Mula sa mga American clothes, cosmetics, magamit sa bahay at kung ano-ano pa. Syempre, mas magmamahal ang presyo ng mga produkto ng Amerikano at may hirapan na ang mga Canadians na bilhin ng mga ito. At muli, ang pangunahing layunin pa rin ng Canada ay ang pabagsakin din ang ekonomiya ng Amerika. Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. I want to speak first directly to the American people. We don't want this, and we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you.